sinagot ang lahat ng sangkot. Tangina, boses pa lang, irita na eh, no? Kakairita na eh. Hindi, totoo, boses pa lang, nakakairita na eh. At saka, alam nyo ba, ang bilis nila ha, sinasabi nilang hindi daw natataranta Malacanang. Paglabas ng video ni Zaldico, ilang oras lang, gumawa na kagad sila ng press con. Lahat sila nagsalita. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ayan na. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Una-una, I don't think maiiwas niya yung sarili niyan. Wala siyang iniiwas dito. Akin by admitting na you are part of that corruption, ay hindi pag-iwas. So dun pa lang sa logic na sinasabi mong para umiwas, walang pag-iwas dun. Gets mo ba, Auntie Claire? Walang pag-iwas dun. Inamin mo Inamin mo you are part of that corruption. Ikaw ay nagpakasangkapan para magkaroon ng 100 billion insertion and corruption. Hindi ibig sabihin nun mawapawalang sala na si Zaldico. Yung kasi iniisip nung iba Kaya maliho yung understanding na wala yan, nagturo lang yan para maiwas yung sarili. That's not true. Kasama pa rin siya dun sa crime. Kasi una-una, inutusan ka ng mali. Ginawa mo yun. Tanungin kita, halimbawa, ikaw inutusan kong magnakaw para sa akin. Nakawin mo yung iPhone 17 Pro Max para sa akin. Pupunta ka ngayon sa Apple Store sa Japan kasi walang tali dun Yung mga iPhone dun, di katulad dito, taling-tali talaga yung iPhone Kulang na lang, lagyan ng kadena Doon, walang kadena, pwede mong pitikin. Inutusan kita, kunin mo ngayon yung iPhone 17 doon. Bigay mo nga sa akin. Akin yan, nakawin mo. Bibigyan na lang kita ng porsyento, bayaran kita 5,000. Nung ninakaw mo, di ba? Nagalit sa'yo yung lahat ng Apple. Sinabi, ikaw, Auntie Claire, ikaw ang nagkasala, ikaw ang nagnakaw dito. Hindi ka na nakatiis. Sinuplong mo ako. Hindi, inutusan lang ako ni Banat Bay. Tanungin kita, ligtas ka ba dun sa krimen na ginawa mo? Hindi. Hindi. Kaya hindi pag-iwas yan. Maaaring, sinuplong mo lang, sinabi mo lang yung mga kasama mo, pero kasama ka pa rin dun sa krimen. So yung ginawa ni Zaldico ay hindi yung pag-iwas, katarantaduhan yung sinasabi nito. Na para umiwas si Zaldico, hindi siya umiiwas. Ayan din, damay pa rin siya. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw. Paano masasagip? Inamin niya nga na nagpasangkapan siya. Hindi ko ma-pronounce yun na maayos di ba? Inamin naman niya ako, inutusan ako. So, ginawa ko ito. Sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima. Siya ay magtatahi. Hindi ho siya biktima. Ang tingin ko pa rin sa kanya, mas lalo nga ngayon na-confirm. Hindi, di ba? Inamin niya Mas na-confirm sa akin na magnanakaw din siya. Kasama ho siya doon sa sindikato na yun. Yung particular crime na yun. Na insertion. Kasi alam mo palang sinasabi, kasi ganito nangyari, parang sinasabi mo, because of that insertion, nagkaroon ng ganito. Hindi ibig sabihin nun, ligtas ka na doon. You're part of that scheme. The court will be the one to determine whether that is legal or illegal, if that is crime or not crime. But that particular action,
ay kasama ka pa rin doon. So hindi pag-iwas yan, Ale. Ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban. Meron ba? Meron? Meron ba umiiwas sa kanya? Hindi, lalo siyang bumaon dito. Lalo siyang bumaon dito. Inamin na niya, siya na mismo naglagay ng insertion. Inamin niya na yun. Sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan. Imbes na sagutin ang... Hindi. Sagot na sa amin. Sagot na... O, katanungan siguro sa inyo. Ba't ang tanga-tanga ko? Ganun. Hindi, sa mga loyalista, ba't ang tanga-tanga ko? Hindi ko alam si Marcos pala yung nag-utos. Sa inyo siguro maraming tanga. Ewan ko kung sino-sino yung mga yun. Pero marami ho sa inyo ang nagtaka na ay, nagawa ni Marcos yun. Hindi kasi, eto honestly may mga nakausap din akong not really DDS or Pinklawan or loyalist, yung ordinary Pilipino. Ang tanong sa akin, ay hindi ko akalain na ganun pala si Marcos. Sabi ko, hindi mo akalain. Ano ba ang history ng mga Marcos? Mababait ba sila? Hindi kasi nagtatanga-tangahan tayo. Sandali, balik natin sa history. Ano ba ginawa ng mga Marcos? Nakalimutan ba ninyo? Tapos sasabihin nyo ngayon, maraming katanungan na hindi masagot. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi nyo ba nakita yung mga hatol sa kanila ng korte? Na ngayon, tila nalusutan na nila? Diba? Tandaan ninyo, may hatol pa sa kanila yung ill-gotten wealth. So, yung pamilya nila, ganyan talaga. Tapos ngayon, magtataka kayo. Tatanga-tangahan tayo? Kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Imbento? Walang basihan, walang ebidensya. Nako po, patay ka dyan. Naglabas siya. Naglabas siya na listahan . Yung binigay sa kanya doon sa Louis Vuitton bag. Hindi kasi brown, di ba alam? May mga brown kasi yung minsan Louis Vuitton. Pero meron iba rin naman. Pero yung binigay sa kanyang parang lalagyanan, di ba? Yung yun inilabas niya sa social media. Pinakita niya mismo. Ito yung insertion na pinalagay sa akin. May ebidensya. Ano sinasabi mong walang ebidensya, Manang? Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Alam mo, pahirap talagang humarap yan. Mantakay mo, ituro mo si Marcos at saka si Romualdez. Yung pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Yun nga lang bumabati ko sa kanya. Bumabati ko kay Marcos at kay Romualdez. Tinadtad nyo ng demanda. Pauuwiin nyo pa yan? Sabi nga niya, di ba, meron nga siyang banta daw sa kanyang buhay. Mas lalo na ngayon na binulgar niya na publicly. Hindi lang banta sa kanyang buhay, baka pati doon, ipayari na siya doon. Hindi ko alam kung sino magpapayari, Pero sabi niya yan, hindi ako nagsabi. Sabi niya yan na wag naman sana daw siya ipapatay. Sabi nung abogado niya, takot daw na mabaril. So ibig sabihin, baka nga ngayon, kung sino man yung tinutukoy nila na gustong yumari sa kanya, baka ipayari siya doon sa mga spy dyan sa ibang bansa. I-sniper siya, di ba? Mas delikado nga siya ngayon . Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Ang dali-dali i-debunk yan, madam. Madaling i-debunk yan. Yung kasi alam mo, tandaan ninyo, saan ba nagsimula lahat ito? Kung maaalala ninyo. Sige nga, para sa ating memory. Saan po ba nagsimula ito? Tandaan ninyo, nagsimula ito nung nagkaroon ng parang podcast si Pangulong Duterte at saka yung si Congressman Ungab na may mga blanco. Diba? May mga blanco na doon sa budget.
which is nagtugma din doon sa SONA ni Marcos na pinagyabang niya yung 5,500 flood control project. Pagkatapos, bumaha. Doon sa blank page ng budget, documented yun. Yan po ay legal paper na nanggaling mismo sa Kamara. At the same time, yung mismong dikta na ng langit, bumabaha kahit 5,500 ang flood control project. In other words, hindi maiiwasan. Hindi maiiwasan para itong bulkang puputok na. At yun na nga, pumutok na. Kaya kailangan merong managot. At kung ikaw ay matalino, si Marcos matalino, tuso yan eh. Tuso yang ano na yan eh. Para maiwas sa'yo yung investigasyon, ikaw ang mag-imbestiga. Gago! Diba? Bigyan kita na example. Yung mga lalaking nangangaliwa. Yung mga asawa ninyong nangangaliwa. Sila na may kasalanan, sila na may kabit. Anong gagawin nila? Pagbibintangan pa yung mga asawa nila. Ikaw Ikaw talaga yung may kabit yung driver nyo driver natin. Kayo dyan, nakita ko kayo. Naglalaro kayo ng pingpong. Nagpipingpongan kayo. Kayo, di ba? Mag-iibintang ka ngayon sa iba. Bakit ganito? So, gagawin mo, ikaw mismo. Ikaw mismo ngayon ang magpipretend na, okay, sige, imbestigahan natin yan. Nag-create ka ng sarili mong quote-unquote independent. Pero sino may control nun? Sino nagpapasahod dun? Sino nag-budget dun? Di ba ikaw din? So, kung talagang independent yan, dapat sana binadgetan yan at hindi magagalaw ng presidente. Kasi nga independent ikaw nag-start dyan. Ikaw ang namili ng tao dyan. Di lusot ka. Kung gusto mo lumusot, ganun ang gawin mo. Di ba? Kumuha ka na mag-iimbestiga na sa'yo, ikaw mismo. Kuwari, gusto mo nang pa-imbestiga. Sino sa atin ng naglolo ko, sa ating mag-asawa? Kukuha na lang ako ng investigador para ikaw ang kumuha, ikaw ang nagpasahod. Sa tingin mo, ituturo ka ng investigador? Di ba? Ang daling, yung mga pautot ninyo, ang dali-daling Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Wala na. Hindi mo na maiiwasan yung issue. Kasi ganito lang yan Dalawa lang yan. Dalawa lang pwede mong gawin. Iwasan mo yung issue o ikaw ang mag-control ng issue. Iwasan ng issue, malabong mangyari. Bakit? Nandyan ang ulan. Nandyan ang dokumento na blanco. Nandyan ang mga proyektong ghost. Ibig sabihin, wala. Lalabas at lalabas yan. Puputok at puputok. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang tae, ikahon nyo man yan, ilagay nyo sa cabinet nyo, mangangamoy pa rin yan. Tae yan Ibig sabihin, hindi na maiiwasan. So, anong gagawin mo? Pangungunahan mo na lang. Sinong umutot? Diba ganun nasa elevator. Umutot ka kahit pinipigilan mo. Dali. Unti-unti pa. Umamoy. Nangamoy ngayon. Uunahan mo ngayon. Sino umutot? Sa totoo lang, wala pa nakaamoy. Ikaw pa lang ang nakaamoy. Yeah? Actually, di mo pa naamoyin. Alam mo lang kasi umutot ka. Kaya inunahan mo na. Yun lang yun Puputok at puputok yung korupsyon na yan dahil nga napakalaki. Hindi mo may tatago ang 100 billion kuno project. Puputok at puputok. So, uunahan mo na ngayon. Yun ang sinasabi. Ito hindi ko sinasabi na guilty na talaga si Marcos. Pero yung dinidibang ko lang yung mga dahilan nito na sablay. Ang dali-daling sablay na sablay yung dahilan niya na para masabing, hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico. Hindi totoo. Ang dali niyan.
ang imbestigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't Hindi, alam na namin eh. Kayo lang ang nagbubulag-bulagan. Alam na ng taong bayan. Gusto mo malaman kung alam na ng taong bayan? November 16, 17, and 18. Malalaman na ninyo. Pero may balita ako. Posible magkaroon ng martial law. Kaya, antabayanan nyo lang. Tandaan ninyo, ginawa yan ng kanyang tatay nung napipeligro na yung administrasyon ni Marcos Sr. Nag-declare na martial law. Kasi ganun sila ka-desperate eh. Maniwala kayo sa hindi. Darating na yung panahon na pag talagang yung tao, kasi ngayon galit na tao. Kahit saan ka pumunta, sa Cubeta. Punta ka kanina, punta ako sa Cubeta eh. Nung pagkatapos ko kumain ng napakasarap na steak, na ano ko eh,